og dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Ang tinatawag po na reyna ng langit o kalangitan ay isang Diyos-Diyusang sinamba ng mga pagano at ng mga Huda na tumalikod sa tunay na Diyos. Ito po ang nasa likod ng imahen ng kinikilalang Birheng Maria ng Iglesia Katolika Romana. Mabigat pero yun ho ang totoo. Isang Diyos-Diyusan ng mga pagano. Ay hindi po yan ang tunay na Maria na ina ng ating Panginoon Kristo. At ang sabi po ng Biblia, ang mga sumasamba sa Kanya, ibubuhos ang wika ng Diyos ang Kanyang matinding puot. Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kabatid and welcome na naman sa isang bagong episode dito sa Factbusters PH. Sa ating episode ngayon, tatalakayin natin itong isang episode ng programa ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na Ang Pagbubunyag. Dito po sa isa nilang episode na may pamagat na Ang Kinikilalang Maria ng Iglesia Katolika na yung host ay walang iba kundi si Victor Sandoval. Dito po sa episode na ito ay tinalakay nila ang pagtutuligsa nila doon sa doktrina ng Iglesia Katolika. Kasi yung Iglesia Katolika naniniwala po na si Maria ay Queen of Heaven, mga kababayan. At para sa kaalaman ng ating mga kapatid, noong October 11, 1954, binanggit po ni Pope Pius XII na si Maria ay Queen of Heaven. At yan ay nakatala doon sa dokumento ng Iglesia Katolika na Ad Coeli Reginam on the Queenship of the Blessed Virgin. Ayan, yan po mga kapatid. At mula din dito, ang sabi po ni Pope Pius XII ay ganito: The Blessed Virgin Mary should be called Queen, not only because of her divine motherhood, but also because God has willed her to have an exemptional role in the work of our eternal salvation. Napakaliwanag. At syempre, alam din natin na isa sa mga dasal sa Rosario ay itong Hail Holy Queen. Baka hindi ka pa nakapag-rosaryo dyan, yan po isa sa mga dasal, mga kapatid. At alam po yan ni Victor Sandoval, itong aral ng Iglesia Katolika. Ngunit, ano na naman ba ang buwelta ni Victor Sandoval? Eto, panoorin natin. Ang Birheng Maria ng Iglesia Katolika, hindi po ang Mariang ina ng Panginoon Kristo. Saan kaya nanggaling? Yun ang ating itanong. Saan nanggaling ang Maria na ipinakikilala po ng Iglesia Katolika? Ano po ba ang isa sa mga titulo na ikinapit ng Iglesia Katolika sa Maria na kanilang kinikilala? Sangguniin natin ang kanilang aklat ulit sa page 165. Si Maria, ang reyna ng langit at lupa, siya ang reyna ng purgatorio, ng mga misyon, ng rosaryo, ng kapayapaan, ang pangkalahatang reyna. Mga kaibigan, batay po sa aklat na binasa natin, ang Maria, na kinikilala po ng Iglesia Katolika Romana, tinatawag po nilang reyna ng langit, reyna ng lupa, siya raw ang pangkalahatang reyna. Tanong mga kaibigan, kanino po kaya nanggaling ang kaisipang mayroong reyna ng kalangitan o ng langit na dapat sambahin? Babasahin namin sa inyo nakasulat sa Biblia dito po sa Jeremias 7:16 hanggang 20. Huwag mong ipanalangin ang mga taong ito, Jeremias. Huwag kang manangis para sa kanila, sapagkat hindi kita pakikinggan. Tingnan mo ang kanilang ginagawa sa mga lungsod ng Huda at sa mga lansangan ng Jerusalem. Nangunguha ng panggatong na kahoy ang mga anak nila. Nagpaparikit ng apoy ang kalalakihan at nagluluto ng tinapay ang kababaihan upang ihandog sa Diyos-Diyusang tinatawag nilang reyna ng kalangitan. Naghahandog din sila ng mga inumin sa ibang Diyos upang saktan ang kalooban ko. Subalit, ako bang talaga ang kanilang sinasaktan?
Hindi. Manapay ang kanilang sarili ang sinasaktan nila at inilalagay sa kahihiyan. Kaya nga, ibubuhos ko sa puok na ito ang aking matinding puot. Madadamay sa ipapataw kong parusa ang mga tao, mga hayop at pati mga punong kahoy at mga halaman. Ang aking puot ay gaya ng apoy na walang sino mang makapapatay. Mga kaibigan, ang tinatawag po na reyna ng langit o kalangitan ay isang Diyos-Diyusang sinamba ng mga pagano at ng mga Huda na tumalikod sa tunay na Diyos. Ito po ang nasa likod ng imahen ng kinikilalang Birheng Maria ng Iglesia Katolika Romana. Mabigat pero yun ho ang totoo. Isang Diyos-Diyusan ng mga pagano. Ay hindi po yan ang tunay na Maria na ina ng ating Panginoon Jesucristo. At ang sabi po ng Biblia, ang mga sumasamba sa Kanya, ibubuhos ang wika ng Diyos ang Kanyang matinding puot. Mula po sa ating napanood na video, ayon sa kanya. Ayon sa doktrina ng Iglesia Katolika, si Maria daw ay Queen of Heaven and Earth. At binasa ang aklat ni James Alberione, SSP, STD, na Glories and Virtues of Mary sa page 165. Sabay sabi na ang Maria ng Iglesia Katolika ay tinatawag nilang Reyna ng Langit at Lupa. Pero ang buwelta niya, ang sabi niya, ang tinatawag na Reyna ng Kalangitan ay isang Diyos-Diyosang sinasamba ng mga pagano. At yung kanyang batayan ay Jeremias 7:16 hanggang 20, mga kababayan. At sabi pa niya, ang tinatawag daw na Reyna ng Kalangitan ay isang Diyos-Diyosang sinasamba daw ng mga pagano. Grabe naman yan, mga kababayan. Ang tanong, totoo ba ang pahayag niyang ito, mga kababayan, na si Maria ay ang Reyna ng Kalangitan sa Jeremias 7:16 hanggang 20 na isang Diyos-Diyosang sinasamba ng mga pagano? Titignan natin yan, mga kababayan. May problema ba sa pagbasa niya ng aklat tungkol sa pagiging Reyna ni Maria? Titignan natin itong aklat na nahanap din natin, Glories and Virtues of Mary. Sa ating kopya, 1982 edition sa page 181. At heto nga, yan nga ay nakita natin. So yun po ang nakasulat. Susunod na tanong, ito bang sinasabing ito ng aklat? Ano ba ang patunay natin sa Biblia na si Maria ay Queen of Heaven and Earth? Alam naman po natin, sinabihan noon ni Anghel Gabriel si Maria na ang ipapanganak niya ay magiging hari. At yan po ay ang ating mababasa sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 30 hanggang 33. Ganito po ang ating mababasa. Sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki, at siya'y papangalanan mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng katastasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David, upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang katapusan. Dito po sa ating nabasa, mga kababayan, sinabi po ng Anghel Gabriel kay Maria na ibibigay daw sa kanya ng Panginoong Diyos, sa magiging anak ni Maria, ang trono ng kanyang amang si David upang maghari. Ibig sabihin, magiging hari siya, mga kapatid, no? Itong dadalhing sanggol ni Maria, mga kapatid. At si Kristo ay talagang hari po ng mga hari. At yan po ay ang ating mababasa naman dito po sa Apokalipsis 17:14. Ganito po ang ating mababasa. Makikidigma sila laban sa kordero, ngunit tatalunin sila ng kordero, sapagkat siya ang Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari. Kasama niya sa tagumpay ang kanyang mga tinawag, pinili at tapat na taga-sunod. Dito po sa ating nabasa, mga kababayan, si Kristo po ay hari ng mga hari kasi siya yung kordero na tinutukoy dito. Alam naman natin na si Maria po ay ina ng ating Panginoong Jesucristo. At alam nyo ba, mga kapatid, na sa lumang tipan, ang mga hari sa panahon ng Hudyo ay may reyna.
Example, ang mababasa natin sa Jeremias 13:18 na sinasabing may hari at meron siyang inang reyna, mga kapatid. Samantala, sa 29:2 ng Jeremias, si Haring Jeconias ay may reyna. Meron po siyang inang reyna. Napakaliwanag po yan. Samantala, sa unang hari 15:13 na nakikita nyo sa screen, ang lola ni Maaka ay Queen Mother. Ibig sabihin, ang kaharian noon, yung hari niya, meron po siyang reyna. Yung reyna na yon ay ina po ng hari. Alam naman po natin na hindi po yan asawa nung hari. Kasi nga kung asawa nung hari, maraming kaganapan sa Biblia na yung asawa ng hari, marami. Paano ngayon yan? Sino ba sa kanila yung gagawing reyna? No? Dami nila. Katunayan, si Bathsheba nga na ina ni Haring Solomon ay siya ring reyna ni Haring Solomon. At yan ang ating mababasa sa unang hari 2:19. Ganito po ang ating mababasa. Kaya't pumunta si Bathsheba kay Haring Solomon upang sabihin ang kahilingan ni Adonias. Tumayo ang hari upang siya'y salubungin, yumuko sa kanya, at saka naupo sa kanyang trono. Nagpakuha ng isa pang trono, inilagay sa kanyang kanan at doon pinaupo ang ina. Napakaliwanag, yung ina po ni Haring Solomon, pinaupo po sa isa pang trono. Anong tawag mo doon? Di reyna nga. Nako naman. At alam ba ninyo, mga kapatid, mayroon na naman po tayong gagamiting biblical tool. Ito pong biblical parallelism. Titignan natin sa biblical parallelism. Dito po sa ating sinabing kaganapang ito sa Biblia na kung saan si Bathsheba, mga kapatid, ay reyna ni Haring Solomon. Alam niyo po ba na si Bathsheba meron pong request kay Haring Solomon? Ito, babasahin natin muli. Unang hari 2:19, itutuloy ko na lang sa versikulo 20. Ganito po ang ating mababasa. Kaya't pumunta si Bathsheba kay Haring Solomon upang sabihin ang kahilingan ni Adonias. Tumayo ang hari upang siya'y salubungin, yumuko sa kanya at saka naupo sa kanyang trono. Nagpakuha ng isa pang trono, inilagay sa kanyang kanan at doon pinaupo ang ina. Mayroon akong isang maliit na kahilingan sa iyo, anak. Huwag mo sana akong tanggihan, sabi ng ina. Sumagot ang hari, mahal kong ina, sabihin ninyo, alam ninyong hindi ko kayo matatanggihan. Dito po sa ating nabasa, ang hari na si Solomon, hindi niya kayang tanggihan ang kanyang ina na siya ring reyna niya, mga kababayan. Kay Kristo nangyari din yan. Hindi po nakatanggi ang ating Panginoong Jesucristo sa kaganapan sa kasal sa Kana. Babasahin natin ang Juan, Kapitulo 2, ang talata ay 1 hanggang 11. Ganito po ang ating mababasa. Nang ikatlong araw may kasalan sa Kana sa Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. Naubos ang alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, anak, wala na silang alak. Sinabi ni Jesus, ipaubayan na lang po ninyo ito sa akin, ginang. Hindi pa ito ang aking tamang oras. Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. May 6 na banga doon. Ang bawat isa ay naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Ang mga ito ay nakalaan para sa paghuhugas ayon sa ritual ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, punuin ninyo ng tubig ang mga banga. At pinuno nga nila ang mga banga na halos mag-umapaw. Pagkatapos, sinabi niya, kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan. Dinalhan nga nila ang namamahala at tinikba nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling iyon, subalit alam ng mga sumalok ng tubig. Kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal at sinabi, ang masarap na alak ay unang inihahain kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihahain ang mababang uri. Ngunit sa huli ninyo, inilabas ang masarap na alak. Ang nangyaring ito sa Kana sa Galilea, ang unang himalang ginawa ni Jesus
Sa pamamagitan nito'y inihayag niya ang kanyang kalwalhatian at naniwala sa kanya ang mga alagad niya. Napakaliwanag po. Through the course ng mga talata na ating binasa, si Kristo po, hindi po niya tinanggihan ang kanyang ina na si Maria, mga kababayan. Ito talaga ang magpapatunay na si Maria ay reyna ng haring si Kristo, mga kapatid. Bakit si Maria naman ay Queen of Heaven and Earth? Ang sagot, kasi si Kristo ay may authority sa lahat ng bagay, mga kapatid. At yan po ang ating mababasa sa Mateo 28:18. Ganito po ang ating mababasa. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kaniyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Maliwanag po ng ating nabasa, mga kababayan. Si Kristo po ay may kapamahalaan sa lahat, sa langit man yan, sa ibabaw ng lupa, mga kababayan. At yan po ang rason kung bakit si Maria ay tinawag na Queen of Heaven and Earth, kasi si Kristo nga ay may otoridad. Siya po'y hari sa langit at sa lupa, mga kababayan. Katunayan, aral po talaga ng Iglesia Katolika na si Maria ay reyna ng lahat, universal queen. At yan po ang ating mababasa sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 966. Ganito po ang ating mababasa. Sa wakas, ang birheng kalinis-linis, matapos ang kanyang buhay sa lupa, ay dinala sa kalwalatian sa langit at iniluklok sa trono ng Panginoon bilang reyna ng sanlibutan upang lubusang matulad sa kanyang anak, Panginoon ng mga Panginoon at tagalupig ng kasalanan at kamatayan. Napakaliwanag po, si Maria ayon sa ating aral ay iniluklok sa trono ng Panginoon bilang reyna ng sanlibutan, mga kababayan. At baka sasabihin ninyo, saan sa Biblia yan? Ang sagot, Apokalipsis 12:1. Meron po ditong isang babae na may ulo na may korona, mga kababayan. Kung may korona yung babae, ibig sabihin, reyna po siya. At baka sasabihin naman ng iba, ang tinutukoy na babae dito ay ang iglesia. Hindi po tayo tutol dyan. Katunayan, nasa New Catholic Encyclopedia, Volume 1, 2nd edition, sa page 799. At sinasabi dito, na ang Iglesia Katolika ay naniniwala na itong Apokalipsis 12:1, dalawa po ang tinutukuyan ng babae. Una, yan po ay tumutukoy sa iglesia. At pangalawa, tumutukoy din yan kay Maria. Pero tanong, posible ba na dalawa ang tinutukoy dito? Posible po yan. At yan po ang tinatawag nating polyvalent symbolism, mga kapatid. Kagaya lamang dito sa Apokalipsis 13:1 na may binabanggit dito na isang halimaw na may 7 ulo. Ano ba ang tinutukoy dito ng isang halimaw na may 7 ulo? Babasahin natin ang Apokalipsis 17:9. Ano bang tinutukoy ng 7 ulo? Ganito po ang ating mababasa. Kailangan dito ang pangunawa at karunungan. Ang 7 ulo ay ang 7 burol na kinauupuan ng babae. Ang mga ito rin ay 7 hari. Dalawa po pala ang tinutukuyan ng 7 ulo sa Apokalipsis 13:1. Una, yung 7 burol na kinauupuan ng babae. At pangalawa, ang 7 hari, mga kababayan. At baka sasabihin naman ng iba, hindi po aral ng Iglesia Katolika na dalawa po ang pinagtutukuyan doon sa Apokalipsis 12:1. Aral talaga ng Iglesia Katolika yan. At yan po ay sinabi ni Pope Benedict XVI dito sa aklat niyang Jesus of Nazareth sa chapter 2, paragraph 222. Ganito po ang ating mababasa. When the book of Revelation speaks of the great sign of a woman appearing in heaven, she is understood to represent all Israel, indeed the whole church, on the basis of the corporate personality model in keeping with biblical thought. The early church had no difficulty recognizing in the woman, on the other hand, Mary herself, and on the other hand, transcending time, the church, bride and mother, in which the mystery of Mary spreads out into history.
Maliwanag po sa nabasa natin sa Apokalipsis, ang babae na lumitaw sa langit, dalawang pinagtutukuyan. Una, ang bayang Israel sa kasalukuyan na siyang ang buong iglesia. At pangalawa, si Maria, mga kababayan. Ngayon, ang susunod na tanong, paano ba natin mapapatunayan na si Maria din ang tinutukoy sa Apokalipsis 12:1? Uulitin natin. Sa Apokalipsis 12:1, yung babaeng ito, ayon sa versikulo 5 ay ano ang nangyari sa kanya. Ganito po ang ating mababasa. Ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki na nakatakdang maghari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng tungkod na bakal. Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos sa kanyang trono. Dito po sa ating nabasa, mga kapatid, yung babae nagsilang ng sanggol na lalaki. Sino ba ang tinutukoy na sanggol na ipapanganak ng babae sa Apokalipsis 12:5? Ang sagot, nasa talata din na ating binasa, itong sanggol na lalaki ay nakatakdang maghari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng tungkod na bakal. Klarong-klaro po, yung sanggol pala ay nakatakdang maghari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng tungkod na bakal. Sino ba ito? Ang sagot, Apokalipsis 19:15. Ganito po ang ating mababasa. May matalim na tabak na lumalabas sa kanyang bibig na gagamitin niyang panlupig sa mga bansa. Mamamahala siya sa mga ito sa pamamagitan ng tungkod na bakal at paagusin mula sa pisaan ng ubas ang lahat ng puot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Klarong-klaro po, ibig sabihin, yung tinutukoy dito, si Kristo po ito, mga kababayan. So si Kristo po yan. Ibig sabihin, mababasa natin implicitly sa Biblia na si Maria ay reyna talaga, mga kapatid. Ngayon, pundaan natin ang kalokohan na sinasabi ni Victor Sandoval. Sabi niya, si Maria daw sa Iglesia Katolika, ang tinatawag na reyna ng kalangitan, ay isa daw Diyos-Diyosang sinasamba ng mga pagano. At yung talata na kanyang binasa, Jeremias 7:15 hanggang 20, pero ang gusto ko lang i-emphasize ay nasa Jeremias 7:18 na nakikita nyo sa screen. Ayon po sa talata, Diyos-Diyosan po yung reyna ng kalangitan na tinutukoy sa talata. Naku naman, ito talagang si Victor Sandoval. Tanong, si Maria ba ang tinutukoy dito na Diyos-Diyosang tinawag na reyna ng kalangitan? Susuriin natin yan. Pamasahin natin ang Jeremias 7:18, ibang salin nga lang ng Biblia. Dito po sa Expanded Bible, ganito po ang ating mababasa. The children gather wood and the fathers use the wood to make a fire. The women knead the dough for cakes of bread, and they offer them to the queen goddess of heaven, Ishtar or Asherah, important goddesses of the surrounding cultures. They pour out drink offerings to other gods to make me angry. Klarong-klaro po ng ating nabasa, si Ishtar pa rin tinutukoy na queen goddess o reyna ng kalangitan, mga kababayan. Napakalayo po. Itong si Ishtar, Mesopotamian goddess po ito. Sa Katoliko, hindi naman si Ishtar yung Maria natin. Ako naman. At saka isa pa, ang ribulto naman ni Maria, hindi naman po yan Diyos-Diyosan Mababasa natin yan sa 1 Corinto 8:4. Ganito po ang ating mababasa. Kaya nga, tungkol sa pagkaing inihandog sa Diyos-Diyosan, alam nating ang mga Diyos-Diyosan ay larawan ng mga bagay na di totoo. At alam nating iisa lamang ang Diyos. Napakaliwanag po ng ating nabasa. Ang Diyos-Diyosan, larawan ng mga bagay na di totoo. Kung si Maria ay Diyos-Diyosan, lumalabas si Maria, larawan siya ng mga bagay na di totoo. Ibig sabihin, si Maria hindi totoo. Naku naman, ano ba namang logic yan, mga kababayan? Kaya itong palpak na sinasabi ng ministro ni Manalo, ang tinatawag po na reyna ng langit o kalangitan ay isang Diyos-Diyosang sinamba ng mga pagano at ng mga Huda na tumalikod sa tunay na Diyos. Ito po ang nasa likod ng imahen ng kinikilalang Birheng Maria ng Iglesia Katolika Romana. Mabigat pero yun ho ang totoo. Isang Diyos-Diyusan ng mga pagano. Ay hindi po yan ang tunay na Maria na ina ng ating Panginoon Kristo.
At ang sabi po ng Biblia, ang mga sumasamba sa Kanya, ibubuhos ang wika ng Diyos ang Kanyang matinding puot. Ang masasabi ni Kaburnok sa'yo, busted yan! Palpak! Nako naman, kawawa talaga. Ano po ang masasabi ninyo sa ating episode po ngayon? Paki-comment po sa baba mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya huwag maniwala sa sabi-sabi. check muna kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Kaburnok at ito ang Factbuster. Ug inyo lang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog lakatunan. Daghang salamat.